Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung sino ang lihim na nagkakagusto sa iyo. Kung bakit kanya nagustuhan, saan kayo nagkakilala or nagkita, alam mo ba yung feelings niya, magkakaroon ba kayo ng relasyon, at kung hindi kayo magkaroon ng relasyon, ano yung dahilan? Paalala lang para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide lamang. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. May posibilidad na magkarelasyon na kayo ng secret admirer na ito or kilala mo na siya. Ikaw na yung bahalang tumukoy. Maganda itong mga cards na patungkol sa secret admirer mo. Kailangan niya maghinay-hinay or kaya mag-meditate para makakonect sa spiritual at saka sa spirit guide. Nakadalawang cards na kailangan mag-grow at makakonekta sa realidad ng buhay. Ang sign na ibinibigay sa admirer mo ay mga numbers. May mga meaning ito. Para lumakas ang loob mo at saka mapunta ka sa tamang direksyon. Kaya ka pinagme-meditate para mapakinggan mo rin kung ano yung kutob mo or naiisip na magtiwala ka. Angel number yung tinutukoy na magkakapareho. Kapag nakita mo ito, ay magpasalamat ka. Halimbawa, 111 magtiwala sa kutob. 222 nasa tamang direksyon ka. 333 sinusuportahan ka ng guides mo. 444 safe at protected ka. 555 tanggapin yung pagbabago sa buhay. 666, kailangan ng pahinga. 777, may darating na swerte. Kapag 888, focus sa balance kailangan mo sa buhay. At ang pinaka-importante, 999, i-let go mo na yung hindi mo deserve. Itong justice, pwedeng ikaw ito o yung admirer mo na ito yung kailangan mo sa buhay. Ito muna yung hinaharap mo sa ngayon. Yung magkaroon ng hustisya yung bawat nangyayari sa buhay mo. At saka connected yung mga cards na mas positive ang mas bigyan mo ng pansin. Kasi yung hustisya, papabor sa iyo. Medyo matagal na pinagtiisan mo ito. Kasi sa umpisa buto pa lang, 'di ba? Pero nagkakaroon na ng clarity at saka bagong simula. Mas magiging fruitful yung buhay mo, lalo na kung mas bibigyan mo ng atensyon yung mga taong nagpapahalaga sa iyo. Yung angel number, guys, marami pang meaning yan. Yung mga kabisado ko lang yung binanggit ko sa inyo. Wala pa siyang kinukwento tungkol sa taong nagugustuhan niya. Pero ang ipinapakita ay mga swerte at saka yung pagpapakalma sa naiisip at saka kalooban. King of Pentacles, ayun, tugma pa kayo. Queen of Pentacles. Nagkakilala kayo ng person dahil pareho kayo ng ginagawa. Pwedeng sa trabaho, sa negosyo, pareho kayo ng hobby, school, or lugar. Kung hindi ito nangyayari sa iyo ngayon, in the future, mamimit mo na yung person na kamatch mo. Kung nagkikita kayo ngayon or in the future, magde-date kayong dalawa, tingnan mo, connected kayo. Pareho kayong powerful pagdating sa career,
Sa financial, magaling kayo parehong dumiskarte. At base dito sa mga cards na ito, pareho kayo ng lugar ng person. At kahit itong admirer na ito, marami na siyang magandang katangian, nandun pa rin yung hiya niya na sabihin na gusto ka. At ang nagustuhan ng person na ito sa iyo ay yung pareho kayo ng mindset. Umaayon din ang mga cards na ito sa mga naunang cards na ito yung hustisya na ibibigay ng universe kasi ito yung pareho nyong deserve, yung matagpuan yung isa't isa. At saka napansin ko lang na kung friendly na yung secret admirer mo, mas friendly ka. Kumbaga maraming nakakakilala sa iyo. Pwedeng ikaw ito o yung secret admirer na pili yung kinakaibigan. May pagkatahimik itong person. Pero base na rin sa mga cards, mukhang aware ka na rin sa nangyayari sa inyo ng person na ito. The Hierophant at Nine of Swords. May pagkalito sa naiisip o nararamdaman ng person na ito. Hindi siya makatulog sa gabi at saka nagdadasal siya or iniisip niya yung guide niya na itong person na ba ito ang nakalaan para sa kanya. Yun yung tinatanong niya. Takot na kasi magmahal itong admirer na ito. At ang zodiac sign ng person na ito ay Taurus or Gemini. Pero mamaya magbabanggit pa ako ng ilang zodiac sign na connected dito sa reading na ito. At saka base na rin sa lahat ng cards, nagkita na talaga kayo nitong secret admirer na ito. Nung nakaraang mga buwan, itong taon. Magkakaroon ng koneksyon pero yung relationship hindi pa sa panahon na ito. Kung bakit? Kasi hindi pa kayo nagkakahulihan ng loob ng person na ito. Kinikilala nyo pa lang yung isa't isa. Pinapakiramdaman pa ng person na ito yung sarili niya. Patungkol sa career, sa relasyon, or sa negosyo. Meron ding healing na pinapakita rito sa mga cards na kailangan mo or kailangan ng person na ito. Ten of Swords at the Justice. Dalawa na yung cards sa hustisya. Posibleng pareho kayong kailangan na magkaroon nito. Katulad ng sinabi ko kanina kasi deserve ng bawat isa sa atin yung magkaroon ng hustisya. At ito yung ipinapahiwatig ng mga cards na dapat i-apply sa buhay. Lalo na't guided at nabibigyan ng sign. Huwag mawalan ng pag-asa. Kasi sa mga unang cards pa lang ay pinapaalala na maraming magaganap sa buhay na masaya. At yung kalungkutan ang magpapabalanse para maintindihan mo yung mga importante sa buhay. At saka nakadalawang cards na nakaranas ang admirer mo or ikaw ng betrayal or manluloko sa financial. Kung na-experience mo ito, next time mag-ingat ka na. Pero hindi ka pababayaan ng guides mo dahil sa ibibigay sa'yo ay good karma. At saka napansin ko sa mga cards na itong secret admirer mo, busy siya sa umaga. Kaya sa gabi, dun siya mas nagkakaroon ng time na maisip ka. Professional, itong secret admirer mo. Pero meron din siyang weakness, yung madaling maniwala. Kaya ganun na lang siya kaingat or ka-protective sa sarili.
ipinapaunawa din ng mga cards na may mga sitwasyon or person na hindi na talaga connected pa sa buhay mo or hindi na kailangan. Kaya ito yung dapat mong tanggapin para makamove on ng malaya. The Temperance at Page of Pentacles. Nakaapat na cards ka na para sa guide mo na may mga sitwasyon kasi sa buhay mo na hindi ka aware. At saka pinapaalala ng cards na ito na yung secret admirer mo, maraming pagkakataon na para sa kanya na mas makakatulong para sa pag-unlad at pag-move on. Sa kalusugan, healthy, ikaw at saka yung secret admirer. Kasi base sa mga cards mo, sa cards ng secret admirer mo, hindi naman binabase sa edad kundi dahil sa energy at saka healthy na pangangatawan na namana mo. Ang pinag-iingat ka lang ay yung mabalanse mo yung emosyon mo para hindi ka maloko at saka yung hindi ka matangay sa sitwasyon. Pero very positive yung mga cards patungkol sa kalusugan. At saka dito sa mga cards na ito, ipinapakita na aware ka na sa feelings ng potential person. At saka base sa mga cards, may connection kayo ng person na ito sa social media. Hindi man kayo mag-usap ng personal, nakikita naman niya kung ano yung mga inilalagay mo online. Humahanga din siya sa pagpapahalaga mo sa sarili. At itong secret admirer, depende na lang kung ano yung action na gagawin mo. Kahit nasabihin pa ng mga cards na next year pa kayo magiging magkarelasyon or hindi pa sa ngayon, pwede yung maiba or mapabilis. Kasi yung guide mo na yung tumutulong sa iyo na para maging maganda yung buhay mo. Hindi gusto ng guide mo na single ka lang. Magkakaroon kayo ng relasyon at itatangi nyo itong pareho or papahalagahan. At may posibilidad na ang ilan sa inyo, yung secret admirer mo ay nakatuluyan mo. At saka, yung secret admirer ang dead na dead. Magpo-propose or sasabihin na ng admirer mo yung totoong feelings niya sa iyo. Ikakagulat mo man ito pero tatanggapin mo kung ano yung ipinapakita niyang gesture sa iyo. Kaya pala magugustuhan mo din siya. Magkakaroon kayo ng date at saka maraming panahon na magkakausap, magkakasama. Kahit mauwi man kayo sa kasalan or mauwi sa relasyon. Itong embrace naman ay pareho niyong kailangan yung isa't isa. Mararamdaman niyo yung connection niyo. Kasi tadhana na mismo yung naglalapit sa inyong dalawa. Na kayo yung dapat na magkatuluyan sa panahon na ito. Walang magiging hadlang sa nakatadhana. At mararamdaman nyo na rin na ayaw nyo nang pakawalan pa yung isa't isa. At itong secret admirer, yung matagal niya nang natutulog na damdamin ay magigising. Dahil yun sa presensya mo, malaki yung naging tulong mo sa kanya para ma-in love ulit. Kasi nakadalawang cards na siya na takot siyang magmahal. Pero nung ikaw na yung nakilala niya, naiba na lahat ng plano niya. Gamit naman ng charms, alamin pa natin yung ibang detalye. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. At saka sa mga readings ko guys, hindi ako nagsasabi ng sakto kung kailan, anong oras, kasi kung ano lang yung ipinakita ng guide, yun yung sasabihin ko sa inyo.
Ang gamit kong card ay postcard para medyo mas malaki. Third person. Kasi nabanggit na sa mga cards na merong person na mapanlin lang. Kaya gusto ng hustisya. In love, ito talaga yung pakiramdam ng secret admirer. Kababata mo yung secret admirer nung mga bata pa kayo nagkakilala. Pangalawang word na to at isa sa katangian na nagustuhan ng secret admirer sa iyo. Ito yung pakiramdam ng person, hindi lang sa karir niya, kundi sa love. Dahil sa feelings niya sa iyo. Ito yung ninanais niya talaga sa buhay, yung maging swerte at ma-in love. Loving, iyan pa yung isa sa katangian na nakikita ng person sa iyo. Retired, ito naman yung pagbalanse sa sitwasyon, lalo na kung iba na yung gusto niyang pagtuunan ng pansin. May mga adjustment din siyang ginagawa para sa connection. Hindi pa siya makakilos sa ngayon para sa situation. May mga delay pang mangyayari pero huwag niyang masyadong isipin ito kasi mangyayari kung ano yung nararapat. Itong person na ito ay mahilig sa outdoor. Mahilig din siya sa kape at may posibilidad na mag-date kayo, pangalawang word na ito. Marami siyang activities na mag-i-enjoy ka din kapag nakilala mo siya. Mahilig din siya mag-drive. Pwedeng meron siyang sasakyan o motor. Pwedeng trabaho ito ng person or animal lover talaga yung person. Mahilig talaga siyang gumala. Isa rin sa gusto niya ay sa dagat. Yung mag-sightseeing. At saka merong new beginning, nakatatlong words na. Pangalawang word na rin ito na matagal ka nang kilala ng secret admirer. Nakadalawang word na rin na mahilig or may simpatya yung person sa animals. At itong person na ito ay maingat din sa kalusugan. Kahit na mahilig siyang kumain, nababalanse pa rin niya yung kalusugan niya. At nasa mainit na lugar itong person. Magkakaroon kayo ng relasyon or magpapakasal kasi pareho na kayong committed. Nakadalawang words ka na. Bibigyan ka ng person ng promise ring na nakareserve ka na sa kanya. At siya din sa iyo. Wala na kayong makitang iba kundi kayong dalawa lang. Maraming memories at saka happiness na magaganap. Ito yung last kasi mahal niyo yung isa't isa. At may posibilidad na yung wedding or relasyon ay mangyayari sa panahon na wala kayong pasok or holiday. Yung bubuin nyo na relasyon ay puno ng happiness. Ang next naman ay ito yung ilan sa nangunguna na 12 zodiac kahit na meron ako nabanggit sa mga naunang cards. Aquarius, Taurus, Capricorn, Gemini. Hindi lang ito initial, kundi nandito yung letra ng pangalan ng secret admirer mo. Ikaw na bahalang tumukoy. Sana nagkaroon ka ng kaalaman sa mga nabanggit ko kung sino siya.